From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. I would like to preach this morning on the unfailing divine promises of the Lord. The promises of man may fail. The promises of politicians may go down the drain. Every man's promises are made sometimes to be broken, but not of the divine promises of God. God's characteristics are immutable. That means they cannot change. He said He is the God of truth. When He said He is the God of truth, that means He cannot lie. What He said, He is able to do. The Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. What He was able to do yesterday, He is able to do today, and He is able to do forever. Because He is a God of truth, what He said 2,000 years ago are just as effective as they are being read and being heard today. The promises of God are unfailing. He even promised Israel, He said, the Lord God who hath promised you and who hath given you rest from all of your enemies. His promises are not going to fail. Not one good promise of the Lord is going to fail, as He had promised by His servant Moses. These are unfailing promises of God that when we hold on to them, we are holding on to that fortress, to that rock, and to that refuge wherein we can find every answer to our every problem, our answer to every depression, answer to every disease and affliction in the body. His power is limitless. These promises that were given by the Lord, written in the Holy Book, which is the Bible, they are not just the written word. When we read of this Bible, they become rhema to us, and they become the living word to us. That means they are not going to fail you. They are living words. Jesus Christ said in John 6:63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. When you read of these words of God, or you hear them being preached like you are hearing them today, they are not just ordinary words of God. They are not just ordinary words of people. In fact, they are the great promises of a divine God whose characteristics are immutable.
He cannot change. When He said He's going to do something, then He is going to do it. No matter who you are, no matter where you live, it doesn't matter what your station in life is. Wherever you are, whatever you are in life, when you claim these promises by faith, they are going to move powerfully for you, and they will support and supply your every need. Romans chapter 4:21 says, "And being fully persuaded that what He had promised, He was able also to perform. These are assured by divine ability." Ang mga pangakong ito, mga kapatid, ay magagawa ng Diyos. Bakit? Sapagkat Siya ang Diyos na makapangyarihan. At sila ay ginawang mga pangako ng Diyos ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi niya, "For all the promises of God in Him are yea, and in Him amen, unto the glory of God by us." Walang pangako ang Diyos na sinasabing hindi niya magagawa. In fact, in the Bible, there are about 30,000 promises that are recorded in the Word of God. 30,000 of those promises says, "I will." He said, "I will do it." He is a God that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Ano man ang iyong hinihingi, pagka binigyan ka ng Diyos, mas lalo pang higit sa iyong iniisip, mas lalo pang higit sa iyong hinihingi ang maibibigay ng Panginoon sa iyo. Mahalaga ang mga pangakong nakasulat sa mga salita ng Diyos sapagkat ito, mga kapatid, ay pangwalang katapusan. Sinasabi niya sa 2 Peter chapter 1 verse 4, "Whereby are given unto us exceeding," ang lahat ay magsabing exceeding, great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust, whereby are given unto us exceeding great, precious promises. Lubhang malalaki, lubhang dakila, at mga mahahalagang mga pangako ng Panginoon na ibinigay sa atin. Bakit ito ay lubhang higit at mahalaga? Sapagkat ang mga pangakong ito ay hindi nagbabago. Ang mga pangakong ito ay magpapatuloy hanggang sa buhay na walang hanggan. As I said, these promises are of infinite value because they culminate in everlasting life. 1 John 2:25, "And this is the promise that He hath promised us, even eternal life." Yun ang pinakamalaking pangakong na ibigay yata ng Panginoon sa tao. At ito sinabi ni John dito sa John 2:25, 1 John 2:25. Sinabi niya, at ito ang pangako na Kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Why are we congregating this morning? Why are we trying to serve God with all of our might, with all of our spirit, with all of our power, with all of our strength, with all of our body? Why are we trying to obey Him? Because there is only one purpose in us trying to serve God in the last days. He had promised us eternal life. Pinangako niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo naglilingkod sa Kanya. Ano ang gusto nating gawin? Gusto tayong makapasok sa buhay na walang hanggan. At iyan ay isa sa ipinangako ng Panginoon sa bawat isang naglilingkod sa Kanya, kahit sa mga sandaling ito. Meron din siyang mga pangako para sa mga nagdadalamhati. Sino ang mga tao ditong nagdadalamhati o nasa mga kapighatian ng buhay? Taas ang kanilang mga kamay. Nagdadalamhati ka? May kapighatian ka sa iyong buhay? Nalulumbay at nalulungkot ang iyong buhay o puso? May pangako ang Panginoon para sa iyo. The Lord has promised you brighter days ahead. He said in Psalms chapter 30 verse 5, this is one of His promise, "For His anger endureth but a moment. In His favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning." Hallelujah! Hallelujah! Hindi lahat ng panahon
ikaw ay magdadalamhati. Sabi niya, marahil ang iyong pag-iyak hanggang sa gabi lamang. Ngunit sa umaga ay dumarating ang kagalakan para sa iyo, kapatid. Angkinin mo ang pangako ng Panginoon. To the afflicted, He also promised deliverance. Psalms 34:19, He said, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Napakarami ng kapighatian ng mga matuwid. Ngunit ang Diyos ay magliligtas sa kanya sa lahat ng iyan. Huwag mong sabihin mayroong ka pang kapighatian na hindi ka maililigtas ng Panginoon. Sinabi niya, ililigtas kanya sa lahat ng iyong kapighatian. Isa-isa doon. Marami nga tayong kapighatian dahil tayo matuwid sa masamang sanlibutan na ito. Pag ikaw ay isang anak ng Diyos at ikaw ay nagtatangkang mamuhay ng isang buhay Kristiyano sa mga sandaling ito, talagang ikaw ay makakaranas ng kapighatian sa buhay mo. Sapagkat masama nakapalibot sa atin, this world is looking at us at a different angle, at a different view. When you try to serve God in holiness and in righteousness, this world will not look at you favorably. They will try to hate you. They will try to persecute you. And the result is affliction. Biro niyo, pagka namumuhay ka sa harap ng Diyos sa mga sandaling ito, at nagbago ang buhay mo, iniwan mo lahat ng bisyo mo, iniwan mo lahat ng kasamaan mo, ano sasabihin ng sanlibutan sa iyo? Yan, naluloko yan. Yan, huwag kang magsimbang palagi, baka lumampas ka sa langit. Yan, may sira yan. Tingnan ninyo sa sanlibutan, duling ang kanilang paningin sa mga anak ng Diyos. Ngunit pagka ikaw ay makasanlibutan, sa makasanlibutan at makasalanang sanlibutan na ito, anong sasabihin na sa iyo? Matalino ka. Pagka ikaw, mga kapatid, ay manlalasing, 2 case na beer, isa ka lang, iinumin mong lahat. Anong sasabihin ng mga tao sa iyo? Yan, mabait yan. Pagka ikaw ay umuwi, pagkatapos naiihi ka na sa pantalon mo dahil sa lasing, nasusuka ka na. Anong sasabihin? Mabait yan. Pagka ikaw ay nagbago, iniwan mo ang bisyo mo, anong sasabihin sa iyo? May sira yan, loko yan. Kaya ikaw ay nagdadalamhati. Kaya ikaw ay napipighati. Nakapalibot sa atin ang mga taong nasa sanlibutan. Ngunit para sa iyong mga anak ng Diyos na nagdadalamhati at napipighati, mayroon siyang pangako. Sinabi niya, ililigtas kanya sa lahat ng iyong kapighatian. Hallelujah! He said in verse 20, He keepeth all his bones, not one of them is broken. If you are sick in the body, He has divine care for you. He also has a promise for you. Psalms 41 verse 3, the Lord will strengthen him upon the bed of languishing. Thou wilt make all his bed in his sickness. Palalakasin ka ng Diyos sa iyong karamdaman. Aalisin ka niya riyan. Kung ikaw ay may karamdaman, matagal mo nang idinadalangin sa Kanya, Panginoon, alisin po ninyong karamdamang ito. Magsayak at magalak, kapatid, sapagkat ang dalangin mo ay pumasok na sa kaharian ng Diyos at sa Kanyang trono. At ikaw ay Kanyang ililigtas sa kapangyarihan ng karamdamang yan. Kaya panghawakan mo ang pangako niya. He also said, He will give you His comfort. What is the comfort of God? The comfort of His presence. Isaiah chapter 43 verse 2 says, when thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Ano man ang kapagsubukan mo na parang tubig na umaapaw sa iyo, at kung ikaw ay lumalakad, pagkatapos mga kapatid, nasa katubigan ka ng iyong kapagsubukan, huwag kang mabahala, sapagkat ang Panginoon sinabi niya, hindi kita iiwanan. Ako ay makikisama sa iyo. Kahit ikaw ay dumaan pa sa baha, kahit ikaw ay dumaan pa sa mga ilog, kahit ikaw ay dumaan pa sa apoy, ako ay makikisama sa iyo. Do not forget that in time of trouble, in time when you need God, in time of deep depression, in time when you are lonely, in time when you are languishing, in time that you are afflicted, He said, I will be with you. If you pass through the rivers, I will be with you. If you pass through the rivers and they overflow you,
I will be with you. When thou walkest through the fire, they shall not burn you. I will be with you. In all areas of your life, I will be with you. Ako ay makikisama sa iyo. Pangako ng Panginoon yan. Alam ba ninyo ang pangako ng Panginoon ay hindi nagbabago? Bakit nasasabi ko ito, mga kapatid ko, sa pananampalataya? Sapagkat ang inyong pastor ay nakaranas ng lahat ng ipinangangaral ko sa umagang ito. Naranasan ko po na ako'y dumaan sa baha ng kapagsubukan. Naranasan ko ako'y dumaan sa apoy ng kapagsubukan. Hindi ko hiniwalay ng Panginoon. Pinanghawakan ko ang kanyang pangako. At alam ninyo anong nangyari. Ang Panginoon, kung kailan kayo malapit sa kapagsubukan, naroroon siya sa tabi ninyo at hindi niya kayo iiwanan. Bakit? Sapagkat ang pangakong yan ay walang pagbabago. He also promised you an eternal home. Who in the world are this world's religion's founder, like Buddha, Mohammed, and whoever. But there is only one. They call him the founder of Christianity. I call him the author of salvation. His name is Jesus Christ. He's the only God that promised. And he said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Because in my Father's house are many mansions. And if it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And when that place is already prepared, and I believe it is already prepared, he said, I will come again. I will come again. That's a promise. He did not promise to only come again. He said, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Hallelujah! Sino ang nakapangakong ganyan? Na sinabi niya, maghahanda ako ng lugar para sa inyo. Pa kayo na inahanda na, ako'y babalik na muli. Tatanggapin ko kayo sa aking sarili, na kung saan ako, naroroon din kayo. Susunod ba tayo sa ating Panginoon, mga kapatid? He is also the same God who promised. He said, I am the life and the resurrection. They that follow it after me, though they are dead, yet they shall live again. And they that follow it after me and are alive shall never taste of death. Yung mga namatay nating mga kapatid sa pananampalataya, yung mga namatay nating mga mahal sa buhay sa pananampalataya, sasabihin ko sa inyo, natutulog lamang sila, may pangako ang Diyos na isang araw, sila ay babangunin mula sa mga patay. At tayong sumusunod sa Kanya ng mga buhay, ipinangako niya, hindi na tayo makakaranas pa ng kamatayan. Mga pangako ng Diyos yan. Hindi nagbabago yan. Hindi pangako ng mga politiko yan. Ang tao pagka nangako, napapako. Ngunit pagka ang Diyos nangako, kahit pakatagal-tagalin mo man, kahit pagka-unti-untiin mo man, ang pangakong yan ay magkakaroon ng katotohanan. When you are in affliction and you don't know what's happening in your life, you seem to be confused, you seem to be bewildered, you seem to not know what's happening. And when you pray to God, there seems to be no answer. The heaven is as brass. It's as if the heavens is 1,000,000 miles away. Don't you worry, because there is a promise for you. He said, all things work together for good to them that love the Lord, to them that are called according to His purpose. All things work together for good to them that love the Lord, to them who are called according to His purpose. Our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Ang maliit na kapigatiang ating dinadama ngayon ay napakaliit lamang yan, mga kapatid, kung itutumbas natin sa naghihintay na kalwalhatian ng Diyos para sa isa na naglilingkod sa Kanya. Maliit lamang ang bagay na yan. Kaya, pagtiis-tiisan mo na sapagkat ayan ay pangako ng Diyos para sa iyo. Pagka ikaw ay may karamdaman, nananalain ka sa Diyos at ayaw niyang alisin sa iyo, you know what? The Lord's promise is for you too. He said, my grace is sufficient for you.
Si Pablo merong tinik sa katawan. Hindi alam ng mga scholars kung ano yung tinik na yun. Hindi nila alam kung yun ay karamdaman sa kanyang katawan. Hindi nila alam kung yun ay karamdaman sa kanyang katawan, o hindi nila alam kung yun ay iba-iba ang kanilang interpretation kung anong tinik sa katawan na yun ni Pablo. Pero yun ay lubhang masakit para kay Pablo na sinabi niya, Panginoon, alisin po niyo. He besought God for 3 times that God would take away this thorn in the flesh. But the Lord did not take it away. The Lord said, Paul, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. May pangako para sa iyo. May dinadalain ka ba sa Panginoon na lubhang nakakabigat sa iyo, ngunit hanggang ngayon, hindi pa inaalis sa buhay mo? May pangako ang Diyos para sa iyo. His grace is sufficient for you. Huwag kang mag-alala. Makapagpapatuloy ka sa paglilingkod mo, kapatid. There's also a promise in 1 Peter chapter 4, verse 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings. Are you suffering because of the Word of God? Are you suffering because you are now born again? Are you suffering because you have begun to walk in righteousness and holiness before God? Ikaw ba ay naghihirap ngayon dahil dyan? Huwag kang magulumihan. Huwag kang madiscourage. Huwag kang manlupaypay. Huwag kang manlambot sa pananampalataya mo. Bakit? Sapagkat may pangako siya sa iyo. Sinabi niya, dinadaanan mo yan sapagkat gusto ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng fellowship sa kanyang mga paghihirap. That is the fellowship of His sufferings. Pagka naririyan ka, ka-fellowship mo na ang Panginoon. Naroroon siya at sinasabi niya, Anak, ikaw ang ka-fellowship ko ngayon. Sinong gustong mag-fellowship sa Panginoon? Taas ang kamay. Lahat kayo maghihirap. Sabi niyo? Pagka dumaan kayo sa kahirapan ng dahilan sa inyong pananampalataya, kayo ay pinipighati ng dahilan sa inyong pananampalataya, isipin ninyo, sinasadya ng Diyos yan sapagkat gusto niyang maka-fellowship kayo. Anong sinasabi niya? Anak, ngayon dinadama mo na ang dinadama ko noon. Noong ako'y pinighati ng mga tao, noong ako ay inireject ng mga tao, noong walang nagmamahal sa akin, noong ang lahat ay umalipusta sa akin, noong ang lahat ay nagsasalita ng masama sa akin, dinadama mo na ngayon yan, di ba? Yan ang damdamin ko. Kasama na kita ngayon. Ka-fellowship na kita ngayon. Hallelujah! Hallelujah! Mahal ba ninyong Panginoon? Pagka kayo ay naghihirap ng dahilan sa Kanya, matuwa kayo at magsaya. May pangako sa inyo na sa mga sandaling yon, ka-fellowship ninyo si Jesus Christ. Alam na niya ang damdamin ninyo, alam na rin ninyo ang damdamin niya. That is fellowship of His sufferings. Praise God. I know whereof I speak because I have experienced all of that. That is when I come to know really Jesus Christ as my Savior. Nung ako'y dumaan ng mga kapighatiang, hindi po masabi sa karanasan ng tao, mga kapatid, doon ko lubusang nakilala ang Panginoong Diyos. Doon ko lubusang nakilala ang Panginoon sa aking buhay. Praise God. Hindi na tayo member ng religion ngayon. Hindi na tayo member ng denomination ngayon. Tayo ay member na ng mga nasa kaligtasan. Is that a promise? Yes. Revelation chapter 7 verse 13. And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes, and whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Siguro tayo hindi nadadaan ng Great Tribulation. Makaka-fellowship natin yung dadaan sa Great Tribulation. Ngunit tayong lahat ay member na ng mga nasa kaligtasan. Nakasulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At isang araw, meron General Convention na gagawin doon sa Bagong Jerusalem. At lahat tayo ay magkikita roon. Sinong naniniwalang siya ay makakapunta sa Bagong Jerusalem at
makakakita sa lahat ng mga anak sa Diyos doon. Sino naniniwala? Taas nga inyong kamay. Hindi nagtaas ng kanilang kamay, dadaan kayo ng Great Tribulation. Sino gustong ma-rapture dito? Sino gustong pagpalain ng Diyos sa wala pang rapture? Sinong gustong pumasok sa karya ng Diyos na hindi nadadaan sa Great Tribulation? Pagpalain kayo ng Panginoon, maglingkod kayo, at panghawakan ang kanyang mga pangako. And you know, He also has a promise that in the final end, the Lord is going to deliver you from all of your sorrow and your pain. And God shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Wala nang iyakan doon. Anong gagawin ng Diyos sa ating mga luha? Itong lahat ay papahirin ng Diyos. Aalisin niya, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng kasakitan, wala ng kapagsubukan. Ang lahat doon ay kaligayahan at kagalakan na ipinangako ng Panginoon. All the former things are now passed away. Lahat wala na. Wala ng sementeryo doon, wala ng hospital doon, wala ng kamatayan at wala ng luha. Yan ang siyudad na hinahanap ni Abraham, na sa kanyang buhay ay hindi niya natagpuan. If Abraham were alive today, he would be in this service this morning, and he would be praising God because he was given the opportunity to meet him without passing through the grave. We are the most favored people of God in the generations that have passed. We are the most favored. Why? We are going to see that city without passing through the grave. Lumalapit bawat taon, I'm getting excited. When that finality comes, you know, our sorrows and our pain are going to be forgotten. Para sa inyong mga nadadalamhati, magsaya na kayo ngayon, sapagkat napakarami ng pangako ng Diyos para sa inyo. Yung pumasok dito na walang smile, mag-smile na kayo ngayon, sapagkat maraming pangako ang Panginoon para sa inyong mga nagdadalamhati. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Para sa inyong mga mananampalataya, believers kayo, lahat ng mga believers dito magsabing praise the Lord. Lahat ng unbelievers ay magsabing amen. Para sa inyong mga mananampalataya, maraming pangako ang Panginoon para sa inyo. Alam mo ninyo, unang pangako ng Panginoon, hindi niya kayo pababayaang magugutom. He will supply all of your bodily needs. He said in Psalms 37:3, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Manalig kayo sa Diyos, at kayo ay pagpapalain niya at pakakainin niya. Alam niyo mga kapatid, wala pong reason na isang Kristiyano ay magutom. Walang reason na isang Kristiyano ay wala sa kanyang pangangailangan. There's no reason for that. That's why I'm a prosperity preacher. I believe in God's prosperity that He promised to His children. I was preaching 5 times na po ako nangaral ng live doon sa Manila at ang aking topic ay prosperity is God's will. Merong isang demonyong anak ng demonyo na sumuway dyan. Ayaw na yung prosperity is God's will. Prosperity, sabi ko, is God's will. It is God's will for us that we give tithes and offering because that's the key to our prosperity. He promised prosperity for us. Also in Luke 6:38, He said, given it shall be given unto you, good measure pressed down and together, shall men give into your bosom, or with the same measure that you meet, it shall be measured to you again. Biro ninyo, kinalaban niya yon? Kinakalaban niya. Pati tithes and offering, kinakalaban niya. Ano ang kanyang ipinapangaral? Mga kapatid, itong karukhaan. Karukhaan ang ipinapangaral. Hindi daw kalooban ng Diyos na tayo ipagpapalain ng ganun. Kaya hindi naniniwala sa tithes and offering. Ano ang nangyari sa kanya? May sumulat sa akin, sabi niya, Pastor, tigilan na po niyo dahil napapahiya ng masyado. Hindi ba sinabi ng Panginoon na huwag ninyong ipahiya masyado yung tao? Siguro hindi sinabi ng Panginoon yun, pero mga kapatid, talagang mapapahiya yung mga makademonyong mga ngaral, no? Pero salamat sa Diyos sapagkat
ang kanyang mga salita ay nananatiling nakatayo. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng mga anak niya. He also promised you unlimited blessings. Now look at the words of God and listen to this. Mark 9:23, Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Kung ikaw ay mananampalataya, walang bagay na imposible sa mga nananampalataya. Walang bagay na imposible. We are living in this world wherein everything is very impossible. Sabihin, imposible yan, hindi mangyayari yan. Kaya nga, pagkakatayo ng ating katedral at kain dito, sabi na, imposible yan. Yan si Kibuloy, naku, nagsisinungaling lang yan. Pero may Amerikano na susuporta riyan. Pagkatapos, hindi na masolve yun dahil wala talaga. Ano sasabihin? Naku, imposible yan. Na ang Diyos ang magpapala dyan. Hindi kami naniniwala riyan. Siguro nakahukay ng ginto yan. Sana totoo ang sinabi nila. Kung totoo yung nasabi nila, mga kapatid, kung totoo ang sinasabi ng mga tao na ako sana ay nakahukay ng ginto, siguro matagal nang natapos itong lahat ng mga project ng Jesus Christ dito. Pero, mga kapatid, ang Panginoon nagsusupply ng ayon sa kanyang kalooban. At tayo ay pasensyosong naghihintay sa kanyang mga kalooban. At hindi tayo nagreklamo sapagkat pinagpapala naman tayo ng Panginoon ng ayon sa ating makakayanan. At ito ang ating sinasampalatayanan na bago siya dumating, ang lahat ng ating mga kahilingan, itong lahat kahit malaki, kahit ito'y dakila at kahit ito'y napakalaki, ibibigay ng Panginoon sa atin yan. Mark 11:24, mga pangako ng Panginoon. Ito, makinig kayo. Anong sinabi niya sa Mark 11:24? Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Sino nangako niyan? Panginoon. Huwag ninyong gawin sinungaling ang Panginoon. Baka kayo dumalangin, ano man ang naisin ninyo, maniwala kayo na inyo nang tinanggap ito. At ito inyo nang tinanggap. Now, in the present, you must believe that what you prayed, you already receive. In the present. Baka lumabas kayo dito, nanalangin kayo, tinanggap ko na. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, tinanggap mo na yan. Yung in-between ng naniwala kang tinanggap mo na, at saka yung real na tinanggap mo na, may in-between yun eh. May mga time elements yun. Kuminsan 2 buwan, kuminsan 3 buwan, kuminsan 1 taon, kuminsan 2 taon, kuminsan 8 taon, pero huwag kang ma-discourage. Pagkasinampalatayan mo, tinanggap mo na yan. Amen. Kaya sinasabi ko sa inyo, habang nangangaral ako dito sa ating mini cathedral, ako'y nananalangin na magkakaroon na tayo ng grand cathedral. Alam mo rin yung pakiramdam ko? Wala na ako dito ngayon. Nasa grand cathedral na ako. Kikita ba yung balcony natin yan? Lumingon kayo. Lumingon naman sila. At nakikita naman nila sa mata ng pananampalataya. Woo! Hallelujah! At yan ang katotohanan, mga kapatid. At dahil dyan, palakpakan natin ng Panginoon. Yan sinabi niya, Mark 11:24. Meron ba kayong mga obstacle sa buhay ninyo? Meron ba nakahadlang na parang hindi maalis-alis? At pagkatapos yung kahilingan ninyo hindi natutupad? Huwag kayong manlupaypay sapagkat meron pangako ang Panginoon sa inyo. Aalisin niya ang lahat ng iyan. Luke 17:6, He said, and the Lord said, if you had faith as grain of a mustard seed, you might say unto this sycamore tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it shall obey you. Everybody says, it shall obey me. All obstacles will obey me. Sino lang ang obstacle ng iyong pagpapala? Si Mr. S. Alat ay magsabing, si Mr. S ang obstacle ng pagpapala ko. Si Mr. S ang obstacle ng aking pagpapala. Si Mr. S ang hadlang ng pagpapala. Sinong S na yan? Meron nagalit eh. Meron nagalit sa akin. Sinabi niya, bakit mo sinasabing Mr. S? Kasi ang beginning pala ng pangalan niya is letter S. Kayong mga nagbigin ng letter S, hindi kayo yun. Si Mr. Satanas yun. Pagka nagalit kayo, baka kapatid ninyo siya.
Aalisin ng Diyos ang lahat ng hadlang sa buhay mo. Pagka ikaw ay nanampalataya at mayroong isang pananampalataya tulad kalaki ng butil ng mustasa, panghawakan mo na sapagkat ang lahat ay susunod sa iyo. You know, faith is power. When you have faith, you have power. When you have power, you have authority. When you have authority, you can command anything in your life. To come and to live. May autoridad ka? Have you seen a man in authority? Nakita naman kayong isang taong nasa authority? Tingnan niyo yung isang colonel o isang general. That's a man of authority. May mga tao yon. Bakit may authority siya, anong sasabihin niya? Ikaw, sabi niya sa isang sundalo niya, pumunta ka doon. Susunod ba yon? Ikaw, sabi niya sa isang tao niya, pumunta ka rito. Susunod ba yon? Ikaw, gawin mo ito. Gagawin ba niya yon? Susunod lahat sapagkat siya ay taong may authority. Kailangan lahat ng anak ng Diyos may authority. If you have faith, you have power. If you have power, you have authority. If you have authority, you can command. What will you command? Command every negative things in your life to leave. Command sicknesses and afflictions to leave. Command poverty to leave. Pagkatapos, utusan mo naman yung prosperity. Kayo, mahal ko kayo, prosperity, lumapit kayo dito sa akin. Kasaganaan, mahal kita. Di ba mahal? Sino nagmamahal sa kasaganaan dito? Mahal kita kasaganaan, pero ang lapit ng lapit sa iyo, karukhaan naman. Hinahabol-habol ka ng karukhaan. Bakit? Wala kang authority kasi eh. Kailangan manampalataya ka sa Panginoon. Pagkatapos, mga kapatid, tumayo ka at sabihin mo, ikaw, hindi kita mahal. Umalis ka dito. Hindi ko mahal ang karukhaan. Kaya ayaw ko makita yung mukha mo dito sa bahay ko. Yung pagmukha mo, karukhaan, ayaw ko makita sa bahay ko. Umalis ka dito. Kahit na yung amoy mo, ayaw ko. Sige, umalis ka. Yung kasaganaan ang gusto ko. Amoy ng kasaganaan, mabango. Ayaw ninyo ang amoy ng karukhaan, di ba? Kaya yung mabaho, alisin ninyo sa bahay ninyo. Yung mabango lang ang papanatilihin ninyo. Ayaw ninyo yung karukhaan sa bahay ninyo, di ba? Kaya yung lahat ng tamad sa bahay ninyo, kailangan maalis ang katamaran nila. Pagka ako'y nangungusap ng katamaran, maraming hindi nakakakibo. Bakit? Walang anak ng Diyos na tamad. Ang lahat ng anak ng Diyos ay masipag. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumusunod sa kanyang mga ipinangako. He also promised us spiritual fullness. John 6:35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he shall never thirst. Praise the Lord. Spiritual fullness. Magkakaroon ka ng satisfaction. Sa madaling salita sa Tagalog, yung sinasabing, wala ka nang hahanapin pa. Naroroon na lahat. Yun ang tinatawag na one-stop shopping. Pagpasok mo, naroroon na lahat. Naroroon na ba lahat sa ating Panginoon? Kagalingan, naroroon na ba? Lahat ng hanapin mo, naroroon na lahat. Kung sa department store pa, may hardware dyan, merong kitchenware dyan, merong children's wear, lahat naroroon na. Wala ka nang hahanapin pa. Salamat ba kayo sapagkat naririto kayo sa pananampalatayang wala nang hahanapin pa? Salamat sa Panginoon sapagkat hindi na tayo gagawing uhaw at gutom pa ng Panginoon. Tayo excited bawat araw. He also promised us spiritual life. Tayo na mga anak ng Diyos habang lumalakad, sumusunod sa Kanya, hindi na lalakad sa kadiliman. Tayo ay mananatiling lumalakad sa kaliwanagan. John 12:46 said, I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Hindi sila lalakad sa kadiliman. He also promised you power for service. If you seem powerless in your service to God, there is a promise for you. John 14:12, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Mga kapatid, binigyan tayo ng kapangyarihan upang makapaglingkod sa Kanya. Walang isang dahilan ang anak ng Diyos na walang kapangyarihan upang maglingkod sa Kanya. Pastor, gusto ko sana maglingkod, pero
Malayo naman ang katedral, wala naman akong pamasahe. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Ano man ang kailangan mo, the Lord will empower you for His service. Huwag kang mag-alala, yang lahat ay kaya ng Panginoon. Ito ay tunay na testimony. May kapatid tayo sa bundok nung ako ay pastor pa at nandoon sa bundok, tinitray ng Panginoon. Mahirap ang ulam doon, mga kapatid. Kasi 6 na buwan crisis, 6 na buwan harvest, pero wala ka na makukuha. Pagkatapos, mahirap ang ulam doon. Kaya humingi yung kapatid natin na makakain na karne, no? Sabi niya, Panginoon, uhaw na po kami, o gutom na kami. Pagkatapos, palagi na lang gulay na kahit na yung dahon na medyo matanda na, kinukuha na dahil wala na eh. Mga kapatid, yun doon sa bundok, dahil napakarami na ng mga hunter doon, yung mga usa, malayo na. Doon na sa tuktok ng bundok, siguro iilang usa na lang yon ang natitira. At nakakaamoy pa lang ang usa ng tao, tumatakbo na. Kaya kung maghunting ka ng usa doon, kailangan gumawa ka ng tree house mo doon sa mataas, pagkatapos kuminsan 1 linggo ka doon. Maglagay ka ng pain dito, hintayin mo yung usa, at kuminsan 1 linggo bago dumating yung usa. Kung dumating man, pagka naamoy ka, pasensya ka na. Alikabok na lang ang sayo. Mga kapatid, itong kapatid natin na nalangin dahil napakaraming hunter, mailap na yung usa. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo po kami ng makakain. Ako isang hunter. Alam niyo kung ano nangyari? Isang umaga gumising siya sapagkat mayroong ingay na nangyayari doon sa kanyang kusina. Nang gumising siya, tiningnan niya, naku, mayroong usa sa kusina. Ano ginagawa ng usa? Binubuksan yung kanyang kawali at kaldero. Praise God! Yung usa, mga kapatid, lumabas na siya, nakatingin lang sa kanya. At yung usa, yung kawali nandito, yung ulo ng usa nakaganon sa kawali, tinitingnan siya. Kaya bumaba na lang siya at pinutol ang liig ng usa. Nagkaroon siya ng ulam. Tingnan ninyo, mga kapatid, pagka kayo anak ng Diyos, yung pagpapala, palalapitin sa inyo kahit gaano kailap. Bibigyan niya kayo ng kapangyarihan upang makapaglingkod sa Kanya. Hindi lamang kapangyarihan upang makapaglingkod, ngunit kapangyarihan din naman ng kaligtasan para sa mga mananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Para naman sa mga mapagpakumbaba, naririto ang mga pangako para sa inyo. Lahat ng mga humble dito ay magsabing, praise the Lord. Humble kayo, kung minsan inaapi-api kayo dahil sa humbleness na nasa sa inyo. You are so humble. You have the humility of Jesus Christ in you, and this world does not recognize that. When you are humble, you are meek, and you are sheep-like in this world, they will abuse you. They will not only abuse you, they will go to the extent of making you a laughingstock of the world. Pagtatawanan ka pa, aabusuhin ka na. Pagtatawanan ka pa, lahat gagawin sa iyo, kabulastugan gagawin sa iyo. Meron pangako ang Panginoon para sa inyong mapagpakumbaba. Ito, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon para sa inyo. Though the Lord be high, yet hath He respect unto the lowly, but the proud He knoweth afar off. Kahit mataas ang Panginoon, ngunit nakikita niya ang mga mapagpakumbaba. Ngunit ang mga mayayabang, hindi alam ng Panginoon sila. Kaya mapagpakumbaba, nakikita kayo ng Panginoon. Out of 1 million people in Davao, out of 11 million people in Manila, pagka ikaw ay lumapit sa Kanya, may mapagpakumbabang puso, nakikita ka ng Panginoon. Yung mga mang-aapi, hindi nakikita ng Panginoon yun. Kayong mga mapagpakumbaba, kung minsan lumuluha na lang kayo, umiyak dahil nilaapi kayo. Ang nakakaapi sa inyo, yung mga salitang mapagmataas ng mga nang-aapi, yung kung minsan titingnan ka from head to foot. Pagkatapos, sideways naman. Para ka matutunaw.
Pagkatapos, ang ibig palang sabihin nun, iismulin ka, mga kapatid, from head to foot, iismulin ka. Sino ka ba? Ha? Inaapi ka. Ikaw naman, humble ka, sapagkat yun ang inutos ng Panginoon sa iyo. Nagpapakumbaba ka na lang sa sarili mo, mga kapatid. Umiiyak ka na lang pag uwi mo sa bahay mo. Huwag kang mag-alala. Kilalang kilala ang pangalan mo sa langit. Naka-headline ka sa langit. May dyaryo sa langit, maniwala kayo. Naka-headline ka. Pagka-headline, umaga doon, umaga dito, naka-headline ka doon. Ang lahat ng anghel, mga kapatid, babasahin nyo. Sino ito? Kapatid daw natin ito at pinaka-popular sa langit. Ayun palang pinakamapagpakumbaba. Pagkatapos doon naman sa ilalim, mga kapatid, naroon man lahat ng mayayabang, yung lahat ng mga yung lahat ng mga may pride dito. Dito kayo sa ilalim. Ito ang mga kontrabida sa langit. Dito sa sanlibutan, parang sino sila, no? Pero sa langit, mga kapatid, kontrabida lahat yan. Pagkatapos isang araw, ibabalik ng Diyos sa ulo nila ang lahat ng kanilang ginagawa. Yun namang mapagpakumbaba, itataas ng Panginoon. Hallelujah! Everybody say amen. For all those things that mine hand made, and all those things have been saith the Lord. But to this man will I look. Now listen to this. To this man will I look, even to him that is poor, and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Iyon ang titingnan ng Panginoon. Mayroon isang pusong mapagsisi at pusong mapagpakumbaba. At isang anak ng Diyos na nanginginig sa kanyang mga salita. Yan ang titingnan ng Panginoon. When He look at this congregation, that is all that God sees. Those people. Yun lang ang tinitingnan, nakikita niya. Kung may lumapit dito, pagkatapos mayroong pride o may kayabangan sa kanyang puso, hindi ka nakikita ng Panginoon. Ang nakikita niya yung mga anak ng Diyos na matakutin sa Kanya, na may respeto sa Kanya, na mapagpakumbaba sa kanilang sarili. Tinitingnan ng Panginoon yun. Kaya dito, pagka naging member kayo ng Jesus Christ, the name above every name, mga kapatid, nawawala yung lahat ng hindi kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yung pagiging plastic natin, nawawala yun, di ba? Magiging real kayong tao sa harap ng Diyos. Walang plastic na pupunta sa langit. Lahat ng plastic ay magsabing amen. Wala na. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. James chapter 4 verse 6 says, But He giveth more grace, whereof He said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Sinasaway ng Diyos yung mapagmataas, ngunit siya ay nagbibigay ng grasya sa mga mapagpakumbaba. He giveth grace unto the humble. Naku, mga kapatid, napakasarap pong maglingkod sa Panginoon pagka alam ninyo ang kanyang kalooban. He giveth more grace to you. 1 Peter chapter 5 verse 5, Likewise, you younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject to one another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Lahat ng humble, pagpatuloy kayo sa inyong humbleness, sa inyong humility, sapagkat mahal na mahal kayo ng Diyos. Di ba isang bunga ng Espiritu ang humility? Praise the Lord. Praise the Lord. At pinangako rin niya ang heavenly inheritance para sa lahat ng mga humble. James chapter 2 verse 5, Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith and heirs of the kingdom which He hath promised to them that love Him? Diba? Ang mga dukha at mapagpakumbaba, sa kanila ipinangako ang langit. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ang langit ay para sa kanila. May nagtanong, sinabi, yun lang membership ng Jesus Christ. Dito, mga kapatid, nakikita nila puro humble. Ito yun. Karamihan sa inyo, mga dukha, sanay na kayo sa humility, di ba? Bakit? Wala naman kayong dapat ipagmayabang sa Panginoon. Dahil noon, kahit noon sa sanlibutan, wala na tayo. Ngunit tayo ay pinayaman ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya.
At tayo ay ililigtas niya sa lahat ng kapigatian. Mga humble, magpatuloy kayo. Ang pangako ng Panginoon ay para sa inyo. Para naman doon sa mga naghahanap. Sino naghahanap dito? Kasagutan. Naghahanap ng kasagutan. May hinahanap ka, hindi mo pa nakita. Ano man ang hinahanap mong hindi mo pa nakita, taas mo ang kamay mo. May hinahanap ka. Until now, you are seeking for something you have not found yet. Deuteronomy 4:29 is a promise for you. But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find Him. If thou seek Him with all thy heart and with all thy soul. I have said my experience many times to people that are close to me, and they would like to have the same experience. You know what you do? You must seek the Lord. You pray to Him, Lord, I want to have a personal experience with you. Seek the Lord, and you will find Him. He is very near. He is very close to you. Para sa mga naghahanap sa Panginoon, huwag kayong ma-discourage. Magpatuloy kayo. Nasa dulo ang Panginoon at naghihintay sa inyo, mga kapatid. 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. Makikinig siya mula sa langit. Proverbs 8:17, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Makakatagpo yung mga naghahanap sa Kanya. Para sa mga nasa kapagsubukan, you are under temptation. There's also a promise for you. He promised you that you can tread on evil forces, and He gives you that power. He said, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Kayo ay lalakad sa kapangyarihan, sa ibabaw ng kapangyarihan ng masama, at walang makakasakit sa inyo. Ano bang sinabi niya? Kayo mga kapatid, ay nasa sa kamay ng Panginoon. The devil is going to try to find you and try to stumble you and try to let you out of the way of God. But you are safe through the intercession of our Lord in heaven. Nasa langit ang Panginoon at nagbabantay sa bawat isa sa atin. Sinabi niya kay Simon, Simon, hiningi ka ni Satanas, ngunit ako ay nanalangin na ikaw ay lumakas sa iyong pananampalataya. Sabi niya, huwag kang mag-alala sapagkat ikaw ay lalakas sa iyong pananampalataya. Nadadama mo ba sa umagang ito, sa hapong ito, na ikaw ay parang makakabitaw na sa iyong pananampalataya at parang wala ka ng kalakasan sapagkat lumalakas si Satanas at hinihila ka sa iyong pananampalataya? Huwag kang mag-alala sapagkat ang pangako ng Panginoon nagpapatuloy. Sinasabi niya, siya ang magpapalakas sa iyong pananampalataya. Manatili ka, kapatid, sa pananampalataya. Hallelujah. Sa bawat temptation ng Panginoon ay may pangako na anuman kalaki, anuman kaliit ang iyong kapagsubukan. 1 Corinthians 10:13, there hath no temptation taken you but such is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above all that ye are able, but with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Gagawa siya ng isang butas para ikaw ay makalabas sa iyong malaking kapagsubukan upang yan ay iyong makayanan. Huwag kang mag-alala, anuman kabigat ang kapagsubukan mo na dinaranas at dinarama sa oras na ito, ang kapagsubukan yan ay mayroong butas upang ikaw ay makalabas. Ang Panginoon ang siyang gagawa para sa iyo. Hallelujah. At siya rin ang tutulong sa iyo sa araw na iyong kinakailangan siya. The Lord was also tempted like as we are in all points, yet the Lord was without sin. He is able to succor them that would come to Him and seek for His help. And He will also promise you final victory in the end. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Hallelujah. Magpasagop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang demonyo, at siya ay tatakbo mula sa inyo. Labanan ninyo ang demonyo, walang mananaig na kapangyarihan laban sa inyo. Pinangako rin niya para doon sa lahat ng mga naghahanap sa Kanya na silang lahat ay uupo kasama ng Panginoon. Para naman sa mga workers, mga full-time at part-time workers, mayroong pangako ang Panginoon naman para sa inyo.
Anong pangako niya para sa inyo? Sabi niya sa Daniel chapter 12 verse 3, "And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever." Ang pangalan ng bawat soul winner, nagliligtas ng kaluluwa, ay parang bituin sa kalangitan, hindi na maaalis, at siya ay magliliwanag sa buhay na walang hanggan. Mark 9:41, "For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name because you belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward." Baka mayroong isang worker, isang mangangaral, o isang alagad ng Diyos, tinulungan ninyo, hindi kayo mawawalan ng gantimpala sa langit. Yon ay reward para sa mga workers, mga manggagawa ng Panginoon. Pagka kayo nakapagbigay sa isang manggagawa ng isang basong tubig, hindi kayo mawawalan ng gantimpala sa langit. Pero magkwenta isang basong tubig, wala, no? Walang value yun. Bibigay mo sa isang alagad ng Diyos. Iinumin niya. Hindi ka mawawala ng gantimpala sa langit. Lalo na kung ibinigay mo, Coca-Cola na. Ice cream pa. May cake pa. Ang laki-laki na ng iyong gantimpala sa langit. Mga workers, nakatingin din ng Panginoon sa inyo. Mga workers na mababait. Minsan merong workers na abusado rin. Pero merong napakaraming workers na mababait. Mga members, baka merong workers na lumalapit sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon, lahat ng may tutulong ninyo sa kanila, sapagkat sila'y gumagawa sa kalooban ng Diyos, pagpapalain ang lahat ng ginagawa ninyo para sa mga manggagawa. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile. 1 Corinthians 3:14, "If any man's work abide, which he hath but built thereupon, he shall receive a reward." 1 Corinthians 15:58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." Lahat ng inyong ginagawa, mga manggagawa, o mga BSGL, mga Bible Support Group Leaders, ginagawa ninyong lahat para sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa pagliligtas ng mga kaluluwa, tinutulungan ninyo ang kanyang gawain. Hindi kayo mawawala ng gantimpala sa langit. Lahat ng ginagawa ninyong kabutihan para sa kanya, ng dahilan sa kanyang gawain, itong lahat ay nakasulat sa kanyang kaharian. Ang gantimpala ay hindi mawawala sa inyo. Nakasulat sa langit ang lahat ng inyong ginagawa. Ano man ang naibigay ninyo, ano man ang naipanalangin ninyo, ano man ang nagawa ninyo para sa gawain ng Diyos, yang lahat ay nakasulat. Lalo na kung nag-sacrifice na kayo para sa kanyang gawain. May pangako ang Diyos para sa inyo, mga manggagawa, na matapat na nagpapatuloy. Iniwan ninyo ang inyong mga magulang. Iniwan ninyo ang lahat ng ambisyon sa buhay. Iniwan ninyo ang lahat pagkatapos kayo ngayon ay pumunta sa Panginoon at nagbigay ng inyong sarili ng sacrifice sa Kanya. Napakalaki ng gantimpalang naghihintay. Ito ay pangako niya para sa lahat ng manggagawa. Lahat sa inyo may pangako ang Panginoon. Sa nagdadalamhati, may pangako ang Panginoon. Sa mga humble, may pangako ang Panginoon. Sa mga naghahanap, may pangako ang Panginoon. Sa mga anak niyang tunay na mananampalataya, may pangako ang Panginoon. Sa mga naghahanap, may pangako ang Panginoon. Sa lahat ng mga workers, mga manggagawa, may pangako ang Panginoon. There are 30,000 written promises in the Word of God. And everyone says, "I will for you. I will do it for you. Lord, I want it. I will do it for you. Lord, I want this to happen. I will do it for you." All of His promises are yea and amen in Christ. Pakasi naman ang nangako, talagang hindi napapako. Yon ay magkakaroon ng katotohanan. Anak ng Diyos, huwag kang malupaypay. Huwag kang manlambot sa iyong pananampalataya, sapagkat ang pangako ay nasa sa iyo. Hanapin mo ang pangakong para sa iyo sa mga salita ng Diyos sa mga sandaling ito. Panghawakan mo ang pangakong yan. Kung ikaw ay may sakit, may pangako ng kagalingan para sa iyo. Kung ikaw ay naghanap ng kaliwanagan, may pangako ang Panginoon para sa iyong kaligtasan. Kung ikaw ay nagdadalamhati, may pangako ang Panginoon para sa iyo. Hanapin mo ang pangakong yan na tugma sa sirkumstansya ng buhay mo at yan ay hindi magmamaliw. Ang Panginoon na hindi sinungaling. Nadalayan akong muli sa iyo, kapatid, habang ikaw ay nakahawak sa iyong television set. Hawakan mo yan.
Pagpalain ka ng Panginoon. That is our point of contact for His power. Now I'll pray for you right now. In the name of Jesus Christ, I pray for these brothers and sisters in Christ that are holding on to their television set as our point of contact for your power, O Lord. I pray that you will touch everyone with an affliction in the body right now as they claim your promises, that you would deliver them from all of their afflictions in the name of Jesus Christ. Lord, let divine healing flow through their body, and let that cancer, let the tumor melt in their body in the name of Jesus Christ. Every disorder of the heart, every disorder of the intestine, of the kidneys, of the brain, everything that is in them set by the devil, I destroy it by the power of God. I destroy the power of diseases. I destroy the bondage of sicknesses and diseases in the body in the name of Jesus Christ. I also pray for those that are depressed right now because of their heavy problems. Lift it up from them, oh God. You have a promise that when we pray, we believe that we have received what we have prayed for, and we will receive them. I claim your power of faith to go upon them right now, to be in them right now in the name of Jesus Christ. Receive the solution to that problem right now in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. You that are seeking for the light of your salvation, you are hungry and thirsty for salvation. You've been wanting to seek it for a long time, but it has failed you. Right now, as you lay your hands on that television set as a point of contact for the power of God, you will feel the power of God right now leading you to that salvation. In the name of Jesus, I break the power of darkness over you, and the light of salvation come upon you. In the name of Jesus, right now, receive your salvation. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.